for this week at saka sa next week, meron muna tayong series break. Ibig sabihin, random topics ito, no? Na alam kong kailangan ng bawat isa sa atin and kapupulutan din natin ng maraming mga aral. Ano? And for today, ang topic natin is all about paano alamin, next slide, ang kalooban ng Diyos. Again, sabay-sabay nating basahin, paano alamin, 1, 2, 3, go! Ang kalooban ng Diyos. Now, bakit kaya kailangan natin alamin ang kalooban ng Diyos? Dahil una sa lahat, tinawag natin ang ating mga sarili o madalas tinatawag tayo bilang mga Christians. Ano? And we use that name, the name of Christ, sa buhay natin. And ibig sabihin nun, siya yung namumuno, nasusunod sa buhay ng bawat isa sa atin. With that famous na line dun sa Lord's Prayer, let your will be done on earth as it is in heaven. Sa Tagalog, masunod ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Now, of course, kailangan natin malaman kung ano yung kalooban ng Diyos dahil una sa lahat, siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam niya yung past, present, future. At siya ang nasa taas, ibig sabihin, kita niya ang lahat ng bagay, kung ano yung mas nakakabuti sa bawat isa sa atin. Ang kalooban ng Diyos hindi natin madalas nakikita o sabihin natin, madalas nating hinahanap, kaya lang baka hindi natin natatagpuan. Ano? Sino sa inyo dito, next slide, confused kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay nyo? Anyone? Confused kayo, hindi nyo alam, ano bang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Ako ba ngayon ay mag-aaral sa ganitong school? Magtatrabaho ba ako sa ganitong industry? Ito ba yung papasukin kong relationship? 3 nanliligaw sa akin ngayon, pastor. Sinong sasagutin ko sa kanila? Wow, sana all. No? O kaya, sino kaya po yung malalapitan ko ng tulong sa isang bagay? Alam niyo po, itong topic na to ay na-preach ko po sa isang prayer meeting din natin. I believe, marami rin po doon mga kailangan ng refreshment para marinig nila ulit yung turo na ito, ano? At pumasok sa ating isipan at puso. Because when we hear and hear the word of God, nagkakaroon tayo ng faith ngayon para sundin hindi yung kalooban natin pero kalooban ng Diyos. Amen? Kaya alam niyo po, madalas sa mga choices natin, hindi natin napapansin, we always blame God. Lord, ba't to nangyari? Ba't hindi maganda yung nangyari dito, ganyan? Ito ba yung kalooban mo talaga, Lord? We often blame God sa mga bagay na di maganda na nangyayari sa buhay natin because we think na sinusunod natin yung kalooban niya. Pero sa totoo lang, baka hindi natin sinusunod kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. And gusto natin ma-align ang ating sarili. Amen? Sa ating Panginoong Diyos na buhay. Dahil kapag tayo nagkaroon ng maling mga decisions, ano nangyayari? Nalulungkot tayo. Tignan mo mukha ng katabi mo kung masaya ba yan ngayon o malungkot. No? Baka maraming maling decision din yan na ginawa niya sa kanyang buhay. Pwede niyo sabihin, Pastor, yung maling decision ko naman, it made me who I am. Di ba? Pwede niyo sabihin ganon. Pero perhaps, naisip din natin, kung hindi ko nga ginawa yon, baka maybe. Merong something better. But today, wala tayong magagawa. Hindi na natin mababago ang nakaraan. Amen? Ang gusto natin ngayon, from today onwards, kung ano yung kalooban ng Diyos, magawa natin. Sa ganon, mapapurihan ang Diyos na buhay. Amen? Now, meron tinatawag na 3 myths of knowing God's will. Pag sinabing myth, hindi po ito, hindi totoo, hindi ito kwento-kwento lang, kundi tinatawag ang myth na traditional story. Okay? Pag sinabing traditional story, nagpapasa-pasa hanggang sa makarating sa next generation ng next generation. So marahil may narinig na kayong ganito na mga sinasabi, paano ba malaman ang kalooban ng Diyos, perhaps sa leader mo, sa pastor mo,
someone that you know. Paano ko ba malalaman kung tama yung desisyon kong gagawin at hindi ako magkakamali? Paano ko malalaman yung kalooban ng Diyos sa buhay ko? So kung narinig mo na to, pwede kang bang wow? Okay? Pwede ka ba, kung narinig mo lang, kung hindi, mag-wow ka na rin, okay? Wala ka ng choice. Sabi mo, wala ka ng choice. Okay? Okay, number 1, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mahinahong tinig. Anong? Oh. Mag-wow ba sila? Oh, wow. No? Come on. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mahinahong tinig. Alam niyo po, itong mahinahong tinig, madalas, hindi natin nare-realize in our life na madalas natin siyang nababanggit. No? Pinag-pray mo na ba yan kay Lord? Opo, ate, opo, kuya. Sabi ni Lord sa akin, madalas yun yung baka nababanggit natin. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga tayo yung parang si pastor o yung leader natin or someone we know na talagang face-to-face nakakapag-usap kay Lord, naririnig yung tinig ng Diyos. No? Hindi tayo ganon talaga. And madalas, nafe-feel lang natin in our hearts. Mahirap din naman kapag sinabi natin kung anong nararamdaman natin, yun pala yung sabi ng Diyos, di ba? Kasi mahirap yun, lumakad ka sa pakiramdam mo. Kasi pakiramdam mo lang yun, sa'yo lang yun. Pero madalas, ito yung nababanggit sa atin ng mga tao na kausap natin. Pero ano ba ang tinuturo ng Bible? Next slide please. Ano ba ang tinuturo ng Bible? Alam niyo po, may background tayo munang babasahin kung bakit naging ganito yung madalas sinasabi. Dahil sa Bible, merong prophet, ang pangalan niya ay Elijah, sa Tagalog Elias, na kung saan siya po ay kinalaban niya sa isang contest yung mga prophet ng small gods. Ito yung prophet ni Baal. Si Baal po ang storm god. Nagpapadala ng rain, yung ganon, yung bang, kung alam natin, yung mga Greek gods and goddesses, small gods lang sila. Meanwhile, ang Diyos ni Elijah, ang Diyos ng Bible at Diyos ng mga Christians, ito yung God, the creator of the universe. Ito yung capital letter G. Okay? So, ngayon, sa contest na yon, sabi ni Elijah, sige, gawin nyo lahat, makapagpababa kayo ng apoy at tupukin ng Diyos nyo yung offering nyo. As a matter of fact, marami ng araw yung nakalipas, walang bumabang apoy, ginawa na lahat ng mga tagasunod ni Baal, sinugatan nila sarili nila, inoffer nila yung mga anak nila. Yes, ganun po ang ginagawa, Talagang wala silang regard for life. Meanwhile, si Elijah lumapit sa Diyos na buhay. Alam niyo po, ano nangyari? Bumaba ang apoy mula sa langit at saktong-saktong tinupok ng apoy ang offering ni Elijah. Nakita ng buong Israel kung ano o sino ang Diyos na totoo at dapat nating paglingkuran. Now, sa madaling salita, dahil walang relationship kay God, capital G, yung king ng Israel at that time, alam nyo, sabi niya, papatayin natin si Elijah. So anong ginawa ni Elijah nung time na yon? Natakot siya. Nag-retreat siya, nagtago siya, Mag-isa siya ngayon, nade-depress siya, meron siyang anxiety na nararanasan, paano na lang ang buhay niya. And 1 Kings chapter 19, tignan niyo po anong sabi. Ganito ang sagot sa kanya ng Diyos, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito ay dumaan si Yahweh. Yahweh, ito po yung proper name na kung saan tawag sa Diyos na buhay. Dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok, nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol
si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay, next slide, yan. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Now, doon muna tayo mag-stop. Ano yung tatlong bagay na naranasan ni Elijah? Nakita niya na yung hangin malakas na umihip. Tinangay yung malalaking mga bato. Grabe na ho, di ba kapag yung hangin na malakas, kaya makapagpagalaw ng mga bato. Ewan ko kung nakakita na kayo sa bagyo, yung yero, hinahangin. Sino nakita ang ganon? No? Yung puno talagang bumabagsak. Nakita ni Elijah yon. At hindi lang yon, nagkaroon ng lindol. Sino sa inyo takot sa lindol? Eto, sa kidlat. Sino takot sa kidlat? No? Pero ang sabi, may tunog nga yung mga bagay na yon. May earthquake nga, merong malakas na kulog, pero wala daw doon ang Diyos. At times, akala natin si God kumikilos lang sa mga tunog, sa mga nararamdaman natin, sa mga nakikita natin, pero si God nagsasalita rin siya kahit tahimik. Tignan niyo ang sabi, narinig niya ang isang banayad na tinig. Pag sinabing banayad, ano yung na-imagine nyo? Nakasigaw ba yon? Hindi. Malambing, dahan-dahan, malinaw, no? Na tinig. Verse 13, lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang muka at naghintay sa bunganga ng kuweba. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, anong ginagawa mo rito? Now, sa lahat ba ng oras, masasabi nating pag kumausap ang Diyos sa atin, kasi nagpe-pray tayo, amen? So, hindi ito nagpe-pray. Ang pagpe-pray, hindi yan one way lang, na puro hingi ka kay Lord, ano? Paano yung answer ni Lord? When you pray, of course, it is conversing with God. Walang conversation na one way lang. Kailangan merong reply. And how does God reply? Hindi natin po magagamit yung verse na to, particularly sa pang-araw-araw nating buhay, dahil sa hindi naman tayo nasa isang retreating position, wala tayo sa prayer and fasting, wala tayo dun sa pagkakataon na lagi na meron tayong kinakaharap na problema sa buhay natin. Hindi natin magagamit yung standard na yan na every time ang Diyos kumakausap katulad kay Elijah. Next slide. Tignan nyo, no? Ano ba ang tinuturo ng Bible? So pwede ba natin kunin si Elijah as a model or standard paano kumausap si Lord? Of course not. Hindi natin pwedeng kunin si Elijah. Dahil bakit? Matindi yung tao. Mas matindi pa sa kahit sino sa atin siguro dito. Sino sa inyo nakapagpababa na ng apoy mula sa langit? Wala pa, di ba? Pwedeng nakapagsindi ka na ng kandila, no? Pero nakapagpababa ng apoy, hindi pa. Si Elijah rin po, nung siya ay kinuha ng Diyos, hindi po siya namatay na nilibing sa lupa. Ang sabi ng Bible, kinuha siya ng karwahing umaapoy. So just imagine, nag-aapoy na karwahe yung kumuha kay Elijah, something supernatural. Totoo po ba yun, pastor, na gano'n yan nangyari? That's what the Bible says and we believe it. Nonetheless, walang nakitang katawan ni Elijah ang kahit sino man sa bansang Israel. So therefore, it is real and maraming nakakita sa kanya. Now, ganun yung nangyari kay Elijah, hindi natin pwedeng kunin na standard pala yun for every one of us. Now, madalas kasi tayo, pumipik tayo ng story, tapos siguro sasabihin natin, ay baka yun din pwede sa akin. Ano? But actually, hindi natin pwede kunin yung mga story sa Bible, basta-basta, tapos, ito, para sa akin to. Kasi katulad na lang ng Genesis, next slide please. Genesis chapter
24, no? Sino sa inyo nakakilala kay Abraham? Sa Abraham, alam niyo yun? Yung naghati ng Red Sea? Kilala niyo yun? Hindi, okay? Si Abraham po ang pinanggalingan ng bansang Israel at ng mga Arab countries sa panahon ngayon. So kung alam mo yung bansang Israel, alam mo yung Saudi Arabia, lahat ng yon, kay Abraham nanggaling ang lahat ng yon. Now, ito ngayon ang nangyari. Sabi ni Abraham sa servant niya, kunan mo ng asawa ang anak ko. Tingnan nyo, no? This is thousands of years ago. Hindi niya binigyan si Isaac, ito flower, tulips, bigay mo, manligaw ka doon. Hindi. No? Ito chocolate. Yan, bigay mo doon. Anong ginawa niya? Natusan niya yung servant, pumunta ka doon sa lugar na yon, tapos ikuha mo ng mapapangasawa yung anak kong si Isaac. Pero inyo, hindi si Isaac yung namili. Sino? Sino? Yung servant. Kung ikaw, si Isaac, piliin mo yung maganda, ha? Di ba? Kailangan yung gusto ko rin. Yung mata mo. Paano kung yung servant niya, di ba? Bulag pala yung isa, o kaya hindi makakita gano. Di ba? Just imagine that. Ganon sa pamamaraan na kumuha si Abraham ng mga pangasawa ni Isaac. And then, to make the long story short, sabi ng servant, ang sino man magpainom dun sa camel niya na babae, yun yung mapapangasawa ni Isaac. Ganun ba tayo? Na kung saan, pagdating sa church, kapag same kami, puti yung damit. No? Siya yung sasagutin ko. Ganun ba? No? Ganun ba tayo? Okay, kapag parehas kami ng gupit. Ganun ba? Pag di siya nag-toothbrush ngayong umagang ito, hindi pwede yun eh. Hindi ka pwede mag-set ng standard for you or kopyahin mo yung nasa Bible pag pinainom niya yung aso ko sa bahay. Hindi ganon. No? But the thing is, makikita natin na kailangan nating makita that knowing the will of God is very important para rin sa ganon maging maayos ang buhay ng bawat isa sa atin. Next slide. Number 2. Second myth of knowing God's will, alam mo kung kalooban yun ni Lord kapag may kapayapaan sa puso mo. Wala na nag-woo. Pagod na ba kayo? Come on! Parang, parang lobo na yun . No? Okay? Now, ito yung kapag may kapayapaan sa puso mo, yung isang bagay daw, kalooban ng Diyos daw yun. Ganon ba talaga tayo kapag aalamin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, kailangan payapa yung puso mo, no? Tinuturo ba talaga to, next slide, ng Bible o hindi? Na kapag halimbawa walang kapayapaan ka nararamdaman sa puso mo, red light, wag mong gagawin. Tapos kapag may kapayapaan, gawin mo. Yung ba talaga yung tinuturo ng Bible? Parang ganito, no? Gumising ka ng maaga, tapos, payapa ba puso ko? O parang hindi payapa? Pag hindi payapa, di muna ako attend ng church. Ganun ba? Ganun ba? It's not like that, of course. And kapag din tayo gagawa ng isang bagay, kakain ba muna ako? Payapa ba puso ko? Hindi tayo ganon mabuhay. Now, of course, meron kasing verse sa Bible tungkol sa kapayapaan. Sa Colossians chapter 3, verse 15, sabi kasi ni Paul, paghariin nyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Now, ito ba talaga yung tinuturo ng Bible para alamin o malaman natin ang kalooban ng Diyos? Is this it?
Basta may peace ka sa heart mo, gawin mo na. Kahit ano pa yung a-applyan mong trabaho, yun na. Basta may peace ka. Yun ba talaga? Or hililigawan ka, meron kang gagawin sa buhay mo, mag-iibang bansa ka, basta may peace ka ba, gagawin mo na isang bagay na yon. Tignan natin, next slide. Kung yung passage na to ay tungkol ba talaga sa kalooban ng Diyos. Kailangan basahin natin. Kung verse 15 yon, basahin natin yung 14, 13, 12. Diba? Malaman natin ano ba talaga ibig sabihin nun. Tapos kung 15 yon, 16, 17, 18, yung mga next na verses. And alam niyo po, nakita ko dyan, hindi na natin babasahin, nagbigay si Paul ng isa sa pamuhay. Mali lang na spelling, okay? Nagbigay lang si Paul ng prinsipyo na isa sa pamuhay ng mga Kristiyano. Na ano yun? Maging mapayapa sa isa't isa. Sabi mo sa katabi mo, wag mo ko aawayin. Hindi kailangan mag-away. Alam niyo po, kahit sa school namin sa seminary, meron din ako mga kaklase na meron silang somewhat ibang view sa mga non-essentials, pero kaibigan ko pa rin. Kaibigan pa rin. Nakakausap pa rin, pero magkaiba nga kayo sa mga maraming mga bagay na mga iniisip, pero kaibigan mo pa rin. Hindi naman necessarily kapag may hindi magandang ibig sabihin, tignan nyo yung isa't isa na kung saan talaga naghahari yung kapayapaan ni Jesus sa bawat isa sa atin. Kung si Jesus nagturo na kapag sinampal ka, sa kanan mong pisngi, ihirap mo ang kaliwa. That is what we really should do. Next slide, number 3. Ano ito? Third myth of knowing God's will. Kung merong bukas na pinto, go signal na yon. Kung walang bukas na pinto, hindi yon kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, kapag may open door or opportunity, may opportunity ka magtrabaho sa ganitong kumpanya, may opportunity ka makapag-aral sa ganitong school. Ganun ba tayo na kapag may opportunity sa isang bagay, grab na kagad natin yun? Ganun ba tayo mabuhay? Baka sinasabi ng nanay mo, anak, pwede ka naman makapagtrabaho dito. Kunin mo na. Anak, baka pwede ka makapag-aral dito. O kung pwede pala, kunin mo na. Tayo ba talaga pag nabubuhay, ay kailangan, kapag may opportunity, gagrab kagad natin? Ganun ba tayo talaga mabuhay dapat? Again, tanongin natin, next slide, ano ang tinuturo ng mga kasulatan? Si Paul, nakaranas siya ng bukas tsaka saradong pinto. Ibig sabihin, meron talagang time walang opportunity, may time na merong opportunity. Now, si Paul, sa 1 Corinthians chapter 16, tignan nyo, no? Sabi niya, titigil ako sa Efeso hanggang sa araw ng Pentecostes dahil may magandang pagkakataong nabuksan doon para sa gawain. So, mananatili siya sa lugar ng Efeso doon sa Turkey noon. Dahil meron daw nabuksan na gawain. Parang ganito, service. Merong nagbukas ng gawain kahit na, tignan nyo, sabi, kahit na maraming kumakalaban. So may opportunity si Paul, ginrab niya, naggawain siya sa lugar ng Efeso. Diba? O Ephesians. Pero sa 2 Corinthians chapter 2, sumulat naman siya ng ganito. Tignan niyo, sabi, nang dumating ako sa Troas upang mangaral ng balita tungkol kay Kristo, tignan niyo, sabi, sabay-sabay nating basahin niyo, naka-highlight, nagbukas ang Panginoon ng pintuan upang maisagawa iyon. Ngunit hindi rin ako mapanatag sapagkat hindi ko natagpuan doon si Tito na ating kapatid. Tito talaga pangalan Hindi tito mo or what, no? Hindi yon. Tito talaga pangalan niya. Hindi niya natagpuan,
hindi siya ngayon tumuloy. Pero sabi niya, kaya ako'y nagpaalam sa mga taga roon at nagtuloy sa Macedonia. Ibig sabihin, hindi porkit may opportunity para kay Paul, ginagrab niya kaagad yon. No? Ikaw rin, kung merong opportunity sa iyo sa isang bagay, hindi puro si grab ka kaagad. Okay, punta ako dito, apply ako dito, try ko to. Kaya madalas nauubos yung pagod natin, pera natin, because often, go lang tayo ng go kapag may opportunity. Maraming opportunity, akala natin, go signal na yon ni Lord. Pero baka hindi. Now, kung literal na lang, na bukas na pinto yung pag-uusapan, may experience din si Paul dyan sa Bible. Tingnan natin ang Acts chapter 16, dito. Nakakulong po si Paul at saka si Silas nung time na ito. Ang sabi, verse 25, sabay-sabay nga natin ito basahin. 1, 2, 3, go. Na maghahating gabi na, sina Pablo at Silas na nanalangin at umawawit ng himno sa Diyos. At nakikinig naman ang mga ibang bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala sa lahat ng bilanggo. Tingnan nyo, no? Kung kayo si Paul at si Silas, nakulong kayo, hindi naman sa nagnakaw kayo, may inagrabyado kayong tao, nakulong ho sila dahil nangangaral sila ng salita ng Diyos. Tapos, nung nakakulong sila, nag-aawitan sila ni Silas. All the glory. Yun yung kinanta nila. Halimbawa. Tapos, tingnan nyo, no? Isang supernatural thing yun nangyari. Lumindol ng malakas. Ewan ko kung naranasan nyo na yon, yung table ng bahay nyo, biglang umuurong na ganyan, no? Pansin nyo yan? May gano'n na kayo naranasan? Eto matindi. Dahil dun sa lindol, ano nangyari dun sa pinto? Nabuksan. Ibig sabihin, nasira yun. Di ba? Yung mga kadena nila, nakalagay yun sa pader, nakatanim doon, natanggal. Dahil sa lakas ng lindol. Siyempre, di ba, kung nakakulong ka, una mong isipin, malaya na ako. Bukas na yung pinto eh, di ba? Kung bukas ang pinto, libre na. Okay na. Gagawin ko na. Lalabas na ako. Tama ba? Lalo na kung alam mong di ka naman dapat doon. Tama ba yun? Pero ang tanong, after ba nito, yun ba yung ginawa ni Paul? Tsaka ni Silas, pati ng mga, lahat na nakabilanggo? Hindi. Actually, alam nyo, ginawa nila, nagstay lang sila doon. Gusto nang patayin ng sarili, yung jail guard, nung nakita niya yon, pero sabi ni Paul, wag, andito lang kami. Nagstay lang kami dito sa bilangguan. At alam nyo, after nun, napalaya si Paul and Silas, tapos nagkaroon ng gawain. Katulad nito, ginagawa natin na gathering sa bahay nung jail guard na yun. So makikita natin, hindi lahat ng bukas ng pinto, next slide, ay kailangan palang kinukuha natin. Basta may opportunity, si kuha ka kaagad dito, si punta doon, punta dyan. Hindi ganun. Kasi kay Paul, hindi niya ine-interpret na ang open door, sign ng will ni Lord na dapat sundan. May opportunity ka pumunta mag-ibang bansa, hindi porkit may opportunity mag-ibang bansa, kalooban na ni Lord. May opportunity kang gawin mo ang isang bagay, hindi porkit may opportunity ka doon, dapat mong gawin. Pero, si Paul, alam niya, na yung open doors or opportunity na meron tayo, yun yung something na pwede mong kunin at pwede mong iwanan o wag kunin. Hindi ibig sabihin, yun na mismo yung kalooban ng Diyos na 100% kailangan mong gawin. Ano? And ewan ko lang kung narinig nyo na rin to sa mga medyo matatagal na dito. No? Next slide. Ang sabi,
maglagay ka ng basahan sa labas. Sa church natin, kung makikita nyo, saan ba yung basahan natin? Nasa labas ba? Nasa labas, no? Pero actually, yung kasing phrase na yan or kataga na tinatawag, next slide, makikita natin yan sa Book of Judges chapter 6 verse 36 to 40. No? And dyan sa Judges chapter 6 verse 36 to 40, si Gideon po, isang brave na soldier ni Lord, humingi siya ng sign kay Lord kung ano yung kalooban ng Diyos. No? Now, kaya siya naglagay ng basahan sa labas. Gusto niya sabihin na, Lord, kung kalooban mo, matutuyo itong basang-basahan. Ganon, ano? At ito, Lord, kapag nilagay ko ulit dyan, kailangan basang-basa yung basahan. So, kung makikita natin, in the Bible, sumasagot si Lord sa ganon kay Gideon, pero tayo tinry ba natin yun? Lord, pag tong cellphone ko nilagay ko dyan, tas may kumuha, kalooban mo. Pag walang kumuha, hindi mo kalooban. Okay, may kumuha. Lord, nawala yung cellphone. Sige Lord, kung kalooban mo, may magbabalik dyan. Ganun ba? Kapag tayo hingi ng kalooban ni Lord? Hindi, of course. Kasi itong mga ganito, it's just a rare occurrence in the Bible. Now, ano ba yung sinasabi ng Bible tungkol sa kalooban ng Diyos? Sino bang malaman yun? Sino gustong malaman? Come on! Amen. Ito una sa lahat, next slide. Next slide pa, isa pa. Next slide, isa pa. Yan. Huwag mong hayaan na iba ang mag-isip para sa'yo. Kailangan pumunta tayo talaga sa mismong passage, aralin natin yun. Isang pamamaraan para tayo lumalim sa relationship natin kay Lord, tsaka tumaas yung pananampalataya natin, mag-grow tayo sa spiritual life, ay ang pagbabasa ng Bible. Huwag mong iasa yung Bible or yung naririnig mong message dun sa pastor lagi, sa leader mo, or sa nakikita mo sa Facebook, or sa application mo na YouVersion na merong daily Bible verse kang nababasa. Kailangan ikaw rin mag-aral nito. Okay? So meron pong dalawang category ng kalooban ng Diyos. Next slide. Ito yung tinatawag na moral na kalooban ng Diyos. Again, anong sabi? Moral na kalooban ng Diyos. At pangalawa, basahin natin. 1, 2, 3, go. Dalawa. Ano yung number 1? Number 2? Okay. Now, in the Bible, makikita natin kung anong kalooban talaga ni Lord. Na as if nandoon na sinasabi na talaga sa atin directly ano yung gusto ni Lord sa buhay natin. Excited na kayo malaman yun? Ito yun, 1 Thessalonians chapter 4. Buksan natin ang Bibles natin. Next slide. Anong sabi? Kalooban ng Diyos. Again, tingnan nyo. Ano sabi? Kalooban. For the third time, anong sabi? Okay. So malinaw na ito yung kalooban ng Diyos. Gusto ni Lord, hindi lang para sa iyo, kundi para sa akin, sa ating lahat na nandito, na next slide. Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal. Ano yung banal? Ano ba ibig sabihin nito? Bago yon, makita natin maigi, next slide, na hindi ito sikretong kalooban ng Diyos. Nahayag, nababasa natin sa Bible, nakikita natin, hindi ito yung something na nililihim niya na kailangan pa natin humanap ng mapa para malaman to. Hindi ganon. No? Ang banal, ibig sabihin nito, maging katulad ka ng Diyos, ni Jesus Christ, kung paano siya nabuhay dito sa lupa, kung paano siya nagsalita, gumawa, namuhay,
yung character niya na meron siya, maging ganon ang bawat isa sa atin. Paano ba magmahal si Jesus? Nagpapatawad ba siya? Ganon ba ginagawa ni Jesus? Galit ba siya sa masama? O natutuwa siya pag may gumagawa ng masama? Hoy, nagsinungaling. Yes, sige, gawin mo pa. Ganon ba si Jesus? No? May binubugbog. Sige, bugbugin niyo pa. Ganon ba si Jesus? Anong tinuturo ni Jesus? Kung si Jesus, nakikita natin sa kanya yung epitome or yung talagang ultimate na pamamaraan kung paano umibig ng mga tao, gawin din natin. Kung si Jesus, meron siya mga naging disciples na sakit ng ulo, paano nakipag-deal si Jesus sa mga ganon? Tingnan nyo, no? May mga follower pa si Jesus na prostitute. Di ba sa atin, kung meron mang prostitute, hindi natin lalapitan sila or po pwedeng sa atin, ayaw nating makadikit sa kanila. Baka mamaya kasi, no, may hindi magandang mangyari or maging hindi maganda yung image mo sa ibang mga tao. Tama ba? But si Jesus, nabago niya yung buhay ng mga tao, it's because of His love. Hindi yung love na iniisip natin na sexual love. It is because of His forgiveness and second chance sa lahat ng lalapit sa Kanya. Kaya paano ka mabuhay bilang isang Christian? Paano ka mabuhay bilang isang mananampalataya? Kasi yung banal, hindi yan yung wala ka nagagawang kasalanan. Ang banal, paano ka mabuhay? Kung ikaw nagtatrabaho ngayon, paano ka nagtatrabaho? Tapat ka ba magtrabaho? Tapat ka ba magtrabaho? Kapag ba halimbawa sa time card, papasok ka ng late sa time card, lalagay mo yung eksaktong oras na lang, lalagay mo kahit late ka naman talaga. Tapos aalis ka ng mas maaga, lalagay mo yung na advance ka. Nakuha natin, pag wala yung boss mo, meron ka bang kinukuhang mga files na dapat hindi mo kunin? Nakuha natin, bilang estudyante, sino mo estudyante dito? No? Anong klaseng estudyante ka naman? Tuloy natin ang pagbasa. 1 Thessalonians chapter 4. Next slide. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Next slide. Alam niyo po, yung sinabing lahat ng uri ng kahalayan, yung original po kasi na pagkakasulat sa Bible, hindi English. Particularly sa New Testament, Greek ang pagkakasulat. Alam niyo ho kung anong nakalagay doon? Porneia. Kung saan galing yung word na pornography. Now, tignan niyo, anong ibig sabihin ba ng salitang ito? Porneia po in Greek is prostitution, multiple sexual partners outside of marriage. Adultery, fornication, incest, bestiality at marami pang mga iba. Yun ho yung ibig sabihin ng porneia. Bakit? Kasi ho, nabubuhay tayo sa 21st century. Pero kung babalik tayo nung 2,000 years ago, iba ho ang pamumuhay ng mga tao. No? Diba sa atin ang alang sa Pilipinas, sino sa inyo nakikwento ng mga magulang nyo o ng mga lolo't lola nyo, noon ang babae mahawakan lang sa kamay, ano mangyayari? Ikakasal na, di ba? Ngayon ba ganon? Ganon ba ngayon? Hindi. Di ba kahit saan ka na mahawakan, wala pang kasal di ba ngayon? Tama ba? Pero 100 years ago, ganon yung mga magulang natin. Pero alam nyo ba, 2,000 years ago, iba rin yung kultura.
Iba yung kultura. Sabi ng mga historians, next slide, nagkaroon ng comparison sa Roman ethics at saka Christian ethics nung time na yon. 2,000 years ago to Roman ethics, mga kapatid, forced marriage. Pinipilit walang choice ang lahat ng anak sa kanilang mapapangasawa. Ewan ko kung siguro meron tayo mga lolo't lola, no? Na kung saan, sila, yung bang, anong tawag sa ganon? In-arrange yung marriage nila, di ba? Walang choice. Ganon 2,000 years ago. Ngayon, meron kang choice na mag-oo o hindi sa isang tao. Pero noon, walang ganon. Lalo na kung ikaw ay babae. Yan po yung tinatawag na Roman ethics nung time na yon. Kasi Roman Empire ang namamayagpag sa buong sanlibutan nung time na yon. Next, infidelity. Normal po sa kanila na maging unfaithful ang isang lalaki o babae. Normal yun. Yung cheating, normal yun. Bakit? Kasi, next doon, tinan nyo, anong sabi? Lower class seen as property. May lowest class noon na tinatawag na slaves. Ang slaves, hindi ho sila tinitignan na tao rin. Tinitignan sila as tool or property. Parang ganito. Kung ito, kahit anong gawin ko dito, itapon ko, palu-paluin ko, hindi ako masasabihan na mali yung ginagawa ko. Dahil bakit? Property ko to eh. Imagine niyo kung ito tao. Kahit gawin ko pa lahat, pag-aari ko to, ganun ho sila. And kung gustong makipag-sexual experience ng mga amo nila sa mga slaves, libre lang yon. Kahit humanood kayo ng mga films, mga Roman films, yung mga Spartacus o mga iba pang mga pinapakita doon yung normal na pamumuhay ng mga tao thousands of years ago. But let me tell you, ano ang kaibahan sa Christian ethics? Noon, tignan nyo, yung sexual licentiousness. Noon, pinapayagan yun eh. Walang word talaga ng rape noon. Kasi nga, kung property ka, hindi ka pwede mag-no. Pag nag-no ka, pugot ulo ka agad. Ganun ho ang nangyayari thousands of years ago. Pero anong nilalaban ng mga Christians? Tignan nyo, no? At kung bakit din natin na-enjoy ang pamumuhay nating malaya sa mga panahon na to. Hindi tayo katulad ng mga ibang bansa na nasa Middle East or nasa China. Marami tayong choices or freedom of choice sa panahon na ito. Tignan nyo. Una, freely chosen unions. Ngayon ba ang nasusunod? Madalas, magulang? Hindi, di ba? Nasusunod, ikaw. Kung anong gusto mo. Pero pag nag-interview ka ngayon ng mga background nila, Chinese, background nila, Arabs, walang freely chosen union sa kanila. Ewan ko kung napanood niyo yun, yung mga anak ni Henry C., mga sila, fixed marriage. Anak ni Henry C. na panganay, ang asawa, anak ni Gokong Wei na babae. No? So yan, mga fixed marriage yung mga meron. But let me tell you this. Wala bang affection noon pagdating sa marriage. Pero ngayon, pinapansin na ngayon, yung mismong choice mo at kung ano yung preference mo. Noon walang ganon.
Then, tignan nyo pa, ano sabi? Fidelity of both spouses. Ngayon, faithful ang mga spouses dapat. Next, all people treated with equal dignity. Oh, may slave sa Bible. Meron, pero they are not treated as something na katulad ng pag-treatment ng Roman Empire sa slaves. And sa Old Testament particularly, yung slavery, may choice na pwedeng umalis sa pagkaka-slave ng isang tao. Sa Roman Empire or ethics, wala. And pagdating din sa New Testament, kay Paul, kay Philemon, si Philemon po ay boss ng isang slave na nagngangalang Onesimus. Si Onesimus po ay runaway slave ni Philemon. Pero sabi ni Paul, tanggapin mo siya bilang kapatid kay Kristo. Ibig sabihin, tignan mo siya, hindi bilang isang property o pag-aari, i-treat mo siya as someone na ka-level mo. Made in the image of God. Amen? Kaya yung katabi mo, tignan mo ngayon, precious yan. Mahalaga yan. Sabihin mo sa katabi mo, baka hindi pa yan nasabihan ng kahit sino man, mahalaga ka. Amen? Sa nasa likod mo, sabihan mo, nasa unahan mo, mahalaga ka, kapatid. Amen? And tingnan nyo, ang pinromote ng Christianity, sex is only within marriage. Now, yan yung unang kategory, next slide, ng will ng Diyos. Ang moral na kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos para sa atin ay maging katulad ni Jesus Christ. Now, tignan nyo rin to, 1 Thessalonians chapter 5. Si Paul nagbanggit pa kung ano yung mga kalooban ng Diyos na dapat nating ginagawa. Tignan nyo, anong sabi? Huwag niyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Now, meron talagang ganun na sinasabing ngipin sa ngipin, no? Mata sa mata. Pero ngayon, ang pinopromote ng Christianity, and even si Jesus mismo na nagturo, huwag kang gumanti. Non-violence na tinatawag. Yun ang pinopromote ni Jesus at ng Christianity. Non-violence. Kaya tignan nyo, sa totoo lang, ang pinaka-persecuted na religion sa buong mundo, ang mga Kristiyano. Alam nyo ba yun? They are the most persecuted. Pero pag sinabing Muslim at iba pang religion, tatakot sila magsalita ng di maganda. Bakit? Kasi kapag Kristiyano, hindi lumalaban. Pero there is judgment in the Lord. Siya yung magja-judge, dakilang judge sa lahat. Sabi pa ni Paul, verse 16, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, magalak kayong lagi. Nagagalak ba ang katabi mo? Masaya ba siya ngayon? No? Kalooban ng Diyos na hindi ka malungkot. Kalooban ng Diyos na dapat ikaw ay nagagalak. Yung joy, o yan yung sinasabi talaga, hindi happiness yan yung translation. Ano? Magkaiba yung happiness at joy. Ang joy hindi nababatay sa sitwasyon. Ang happiness nababatay sa nararamdaman at sa sitwasyon. Ano pa? Anong sabi? Verse 17, sabay-sabay nating basahin. Palagi kayong manalangin. Lagi po ako nananalangin, pastor, kapag kakain. Doon lang ba talaga?
No? Palaging manalangin, ibig sabihin tayo magkaroon ng time ng pakikipag-usap kay Lord talaga, personally. Anything na pwede mong sabihin sa Kanya, pwede naman talaga lahat. Kahit yung mga rant mo, Lord, ganito kasi sa school, ganito sa bahay, Lord, hindi maganda yung treatment sa akin. Alam nyo, naintindihan tayo ni Lord eh. Sa lahat ng laman ng puso natin. Huwag nyo isipin na si Lord parang katulad ng magulang natin or some friends na kung saan pag nagsalita ka, aanuhin ka. Hindi ganun si Lord. But the thing is, makakaramdam tayo ng comfort when we really come to Him. Amen? Next. Verse 18, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Verse 22, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Kaya, pag may nagtanong sa akin, nag-text, next slide, ano po ba ang kalooban ni Lord sa buhay ko, sa relationship, pag-aaral, trabaho, and decisions ko? Sabi ko, take a step back. Umurong ka, tignan mo muna yung malaking picture. Nabubuhay ka ba ang katulad ni Christ sa iyong character? At pamumuhay. Then may times din, nagtatanong tungkol sa trabaho. Next slide. Sabi ko, ano ang trabahong mamahalin mo si Lord at ang ibang tao? Kasi maraming sabi, 4 po yung pinapamilian ko na a-applyan. Then, natanggap na po ako dun sa 3, kaya lang, parang di ko po alam ano yung pipiliin ko dun pastor Tatanungin kita, ano yung trabaho na yon na makakapagpalapit sa iyo kay Lord lalo at magagawa mong mahalin yung kapwa mo sa trabaho na yon? Alam natin, maraming work toxic. Di ba? Yun yung truth. Kasama natin sa work, toxic, etc. ganyan. Wala naman talagang masasabi natin perfect na trabaho. Laging merong ganun. Pero ang tanong, hindi yung trabaho kailangan tayo mismo. Sa kahit anong gagawin mo, anong klaseng trabahador ka o magiging boss ka, anong klaseng ganun ka? Next slide. Then may mga nagtatanong din, paano po malalaman kung sinong mapapangasawa ko? May mga gustong magtanong siguro, no? Ito tanong ko ngayon. Ito, tanong nyo, sabi ko sa kanila, is it about kung sino? Or is it about ikaw ba ay dapat mapangasawa ng specific na tao na yon? Ikaw ba talaga yung dapat? Kasi diba sabi niya, pinagpipray natin, Lord, yung tamang babae, yung tamang lalaki para sa akin. Pero teka, ba't di mo pinagpipray na ikaw yung maging tama para sa kanila? Gusto natin mapunta tayo sa tamang tao, pero gusto ba natin tayo yung maging tamang tao rin? Amen? Kasi alam natin, lahat naman tayo may strengths and weaknesses. Sa isang tao, hindi lahat ng qualities na gusto mo nandoon. Huwag natin isipin na parang ang buhay ay parang fairy tale. Na parang mga Disney princess na lang na makakakuha ng Prince Charming lahat, na nasa kanila na lahat. Hindi ganun ang reality ng buhay ng tao. Amen? Hindi lahat ganon. The reality is, lahat merong flaws, merong weaknesses. Akala mo na pangasawa mo, Disney princess, di ba? Pero hindi pala. Pagdating sa bahay, parang witch pala siya. Di ba? Di mo alam Akala mo si Snow White, yun pala, yung witch, yung naano mo. Now, tignan natin Ano ba talaga ngayon yung buhay natin?
paano ka nabubuhay? Align ka ba dun sa kalooban ni Lord o hindi? Amen? Now, pagdating din naman sa ibang sulat po ni Paul, and even sa mga verses sa Bible, may mga iba naman na verses katulad nitong Romans chapter 9 na kung saan iba naman yung pinupunto ni Paul pagdating sa kalooban ng Diyos. Tignan nyo yung naka-highlight. Anong sabi? Sino ba ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Sino bang makakapigil sa kalooban o kagustuhan ng Diyos? Kasi nga, Diyos siya eh. May gusto siyang gawin. Meron din tayong gustong gawin. Pero ano tong tinutukoy ni Paul na hindi masasalungat yung kalooban ng Diyos? Kasi itong tanong niya pong ito, hindi ito yung tanong na kung saan, next slide, kailangan merong sagot yung mga taong kinakausap niya. Itong tanong na ito, it's a rhetorical question. Again, a rhetorical question. Kasi, aminin natin, yes, may type of will na pwede nating hindi gawin. Next slide. Kaya ba natin talaga ma-resist ang will ni Lord? Yes. Yung alin? Moral will. Pero, yung sovereign will niya o yung dakilang kalooban niya, hindi natin yon pwedeng mapigilan. Kung ang mundo ngayon na ginagalawan natin, may climate change na nangyayari, ang init, di ba? Tarang sa buong isang araw, 4 seasons. May summer, parang winter kasi ang sobrang lamig. Di ba? Parang ganun eh. Umuulan ng malakas, tas biglang aaraw, ganyan. Mapipigilan ba natin yung kalooban ng Diyos na gano'n? Nagkakaroon ng earthquake, may sumabog ng mga bulkan, etc. Mapipigilan ba natin yon? Hindi. Nagkakaroon ng gyera sa ibang mga bansa, kaya ba nating pigilan yon? Kaya ba? Nung lumindol, sinabi mo bang, wag mo lumindol, wag lumindol. Hindi mo kayang pigilan. Kaya, next slide, merong dakilang kalooban ang Diyos. Ang kalooban ng Diyos kung saan niya dinadala ang mundo. Pero inyo, kahit sa technology, ano nangyari? Ang bilis ng advancement ng technology sa atin. In just a few years, ang daming development sa technology. Bakit noon hindi yan nangyari nung unang panahon? Matatalino nga eh. Hanggang ngayon nga, inaaral pa rin natin yung mga philosophers nung unang panahon eh. Ba't hindi nila na-discover yan? Mga bagay na meron ngayon. Makikita natin, dinadala ni Lord talaga ang mundo natin sa kung saang direksyon yung gusto niya na hindi natin pwedeng pigilan. Alam niyo, sabi ng prof ko noon hindi naman siya propeta or nagpe-predict, mathematics professor ko siya noon sa PUP. Sabi niya, alam niyo class, high school ako nito second year high school, 2010, mga ganon, ano? Sabi niya, alam niyo class, darating ang panahon, yung earphone niyo, halos parang yung liit, ano na lang talaga, ganyan na lang. Diba tingnan natin ngayon, 2024. Ngayon, di ba yung mga earphones or earbuds, di ba, wireless na. Ang liliit ngayon, di ba? Who would have thought na just a span of a decade, may ganun palang lalabas? Di ba ngayon may mga AI, di ba? Who would have thought, dati, imposible yung mga ganun. Ngayon may mga self-driving car na. Kaya marami nagwo-worry in the future. Paano na yung trabaho ko? Kaya nang gawin ng AI. Hindi natin kayang pigilan ang development. Now, ang tanong naman, anong kalooban ng Diyos sa iyo? Number 1, kalooban ng Diyos sa iyo. Sabi sa John chapter 3 verse 5 to 7.
kailangan maipanganak kang muli. You must be born again. Hindi yung maipanganak ka ulit na babalik ka sa sinapupunan ng nanay mo. Kung hindi kailangan, magkaroon ka ng bagong buhay. Bagong buhay kay Jesus Christ. Paano bago pong buhay kay Jesus Christ? Alam niyo ba kung bakit may cross sa church? Hindi ito religious symbol lang, ganyan. Kaya may cross sa church dahil ito yung symbolism actually ng sumpa. Pero sumpa na binago ng Diyos dahil sa merong tumubos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung makikita nyo, kahit ngayon, di ba yung symbol ng cross, sa Red Cross, di ba, more on medical, di ba ganon? Sinisave ang buhay, kaya cross. Ganon din ginawa ni Jesus sa bawat isa sa atin. Pero alam niyo ba, 2,000 years ago, hindi ganon ang isip ng mga tao. Isip na tao kapag may cross, sinumpa. Pero tinubos ni Lord ang buhay ng bawat isa sa atin sa kasalanan, sa sumpa, sa kamatayan. Kaya meron tayong chance na mabago yung buhay natin, kung sino tayo, ano yung isipan natin, at may chance ngayon na maging maayos yung relasyon natin sa Diyos na buhay. Yan ang number 1. Ano yung number 1? Kailangang ipanganak kang muli. Ito ay spiritual na bagay na experience. Hindi ito physical. Ano? Next, anong kalooban ng Diyos? Maging banal. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. Yun nabasa natin kanina. Pangatlo, na kalooban ng Diyos, ano daw? Gamitin mo, again, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Gamitin mo ang mga kaloob ng Diyos para tumatag ang simbahan. Magamit natin yung talents, skills natin, abilities na meron tayo para sa ganon ang church ay ma-build up. So marami tayo ngayon na mga pwedeng applyan ng mga ministries kung saan pwede mong ipagamit yung time mo, yung strength mo, yung skills or abilities na meron ka para sa ganon matulungan ang church natin. So pwede mong gawin yon. While doing that, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos din sa buhay mo. Amen? Next slide. Number 4 na kalooban ng Diyos ay, sabay-sabay nating basahin, 1, 2, 3, go, gumawa ng ano yung disciples? Ito yung mga tagasunod ni Jesus Christ, hindi basta follower, kung hindi talagang sila, hindi sila follower lang na sa isip o sa salita, pero sa gawa. Yung sinasabi nilang Kristiyano sila, hindi sa puro salita, kundi sa ginagawa, nararamdaman ng mga tao sa paligid nila, mga imperfect din sila ng mga tao, nakakagawa rin sila ng kasalanan, pero gustong ayusin ng Diyos ang buhay nila at sila rin nagpapaayos ng buhay kay Lord. Kaya ang church, hindi ito place actually na puro mga maayos lahat ng buhay na umaatin. Church is a place for imperfect people na gustong baguhin ni Lord para sa ganon siya yung makita at madakila sa buhay ng bawat isa. Amen? God can really change us from nothing to something. Amen? Last but not the least, ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Sabay-sabay nating basahin. Kaya niyo pa bang basahin yan? Okay, 1, 2, 3, go. Yan ang pinaka-importante rin. Sa gagawin mo ba na yon, magagawa mo pa rin bang mahalin si Lord at mahalin ang kapwa mo? Kasi sa totoo lang, it's not about the school na papasukan mo. Alam niyo yung nag-top nito lang sa board exam sa accountancy? Sino nakakita nun? Top 1, 2 sila. Taga PUP yung isa alam niyo kung taga saan? Taga Cordillera. Alam niyo yun? Yung Bulubundukin na area sa Northern Luzon? Taga doon. Search nyo. Tapos yung iba pa sa top 10,
Nasa Negros pa, Occidental. Kaya ang tanong ko nga is it really about the school or about the student? Tayo, iniisip natin, sa kaya ako school pastor na makakapasok ngayon? Kasi gusto ko ng magandang future. Ma-prepare ako. Ang tanong ko sa iyo, anong klaseng estudyante ka magiging? Kasi it's not really about the school. It's about you. Turo mo katabi mo, it's about you. Anong estudyante ka magiging? Amen? Pero ito ngayon, next slide, ang Diyos nagsasalita personal, naririnig o nararamdaman natin sa puso, pero kung magsalita si Lord, parang may narinig talaga tayong salita, or pwedeng nakapanaginip ka. Sino dito nananaginip, tas nagkakatotoo, mga ganon. May mga ganon? Okay? Actually, it's rare. Di ba? Hindi yung everyday, nananaginip ka. Hindi ganon, di ba? Pero kung meron man kang panaginip, tas nagkatotoo, etc., sinundan mo yon, it's rare, bihira. It's supernatural, at hindi mo makalimutan yung bagay na yon, kahit narinig mo. Or na-envision mo siya. Ganon, ano? Yes, God speaks directly. Next slide. Otherwise, ito ang kailangan natin gawin. Gagawa tayo ng decisions na puno ng Holy Spirit with wisdom. Kaya, tignan natin ang choices natin. Are we really under the will of God or not? Sabi po ni Dr. Sean McDowell, ko na lang babasahin ko lang yung Tagalog. Hindi talaga natin nakikita ang kalooban ng Diyos. Pero kapag nakapag-move na tayo forward at tumingin tayo sa mga nangyari, makikilala natin kung paano siya kumilos. Makikita natin kung paano siya kumilos. Ito naman po yung iwanan ko sa inyo ngayong hapon na ito. Tayo tayong lahat, sabay-sabay nating basahin. Kaya pa bang basahin yan? Ang liit na pala, no? Okay, kung kaya nyo, i-zoom nyo na lang sa cellphone nyo sa mga hindi pa makakita. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Ang kalooban ng Diyos ay hindi focus sa specific na trabaho mong a-applyan, kundi sa anong klaseng trabahador o boss ka magiging. Ang kalooban ng Diyos ay hindi focus sa specific na taong mapapangasawa mo, pero sa anong partner or asawa ka magiging. Ang kalooban ng Diyos ay hindi focus sa specific na lugar kung saan ka titira, kundi sa kung anong klaseng kapitbahay ka magiging. Ang kalooban ng Diyos, turo mo ang katabi mo, ay ikaw. Amen. Can we worship God ngayong hapon na ito? Kantahin ulit natin yung kinanta natin kanina. Can we just lift Him up sa lugar na ito? Maybe you're asking ngayon, ano yung kalooban ng Diyos sa buhay mo? Ibigay mo muna yung sarili mo sa Kanya. Tell Him, Lord, mula sa araw na ito, gusto ko ikaw yung mag-glorify sa buhay ko. To the one who's worthy, because of Jesus, I have been changed. Come on, sing that song. Now my heart